Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Tuloy po natin yung pinag-aaralan po natin tungkol po sa pagka-Diyos po ng Panginoon. Pero bago po yun, nawa po tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan at magandang hapon po sa atin. Noong nakaraan po, tinuro po sa atin ni Pastor Mulo at ni Pastor Oge at ng mga pastor po natin kung paano ba sinabi ng mga disipulo ng Diyos yung pagiging Panginoon po ng Panginoong Jesus. Amen po. Sabi po doon ni Pastor Oge, bakit ba natin kailangan pag-aralan o bakit ba natin kailangan alamin kung bakit alamin yung pagiging Diyos ng Panginoon? Kasi marami nagsasabi na ang Panginoong Jesus daw po ay tao lang. Pero tulad nga po ng pinag-aaralan po natin na mismong ang mga disipulo niya o yung mismong mga tao na naging malapit sa kanya ang nagsabi na siya ay Diyos. Amen po. At nung mga nakaraan po, tulad nga po noon sa mga man of God po na tinuro po ng mga pastor po natin, pinaliwanag nila kung bakit nila nasabi na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen po. Paano nila nasabi na ang Panginoon ay ang Panginoong Jesus? Ngayon po, pag-aralan po natin ay yung sino naman po ba yung huli nagsabi na ang Diyos o ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen po. Kasi alam niyo po, sa atin po bilang mga tao, may mga paniniwala po tayo. Amen po. Ang paniniwala natin minsan, yung mga bagay na hindi natin nakikita o hindi natin nakikita na o napapatunayan, hirap tayong paniwalaan. Amen po. Kaya nga po kung titignan natin sa New Testament, maging sa Old Testament, gumawa ang Diyos sa mga himala para makonvince tayo na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen po. Kumahala po natin si John the Baptist. Amen po. Nung tayo nalaman niya na yung babautismohan niya ay ang Panginoong Jesus, alam niyo po, sabi niya hindi siya karapat-dapat. Pero kung yun yung kalooban ng Diyos at yun ay naganap. Kumbaga, kung titignan po natin dito, marami mga tao na bakit hirap silang maniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen po. Bakit nahihirapan silang paniwalaan na ang Panginoong Jesus ay Panginoon? Kaya nga po ito glory to God po, dahil ang mga pastor po natin ay binahagi sa atin kung ano yung mga bagay na sinabi ng mga disipulo, maging ang mga man of God nung Old Testament. At napatunayan natin kung ano ba o paano ba naging Diyos ang Panginoong Jesus. Amen po. At yung huli po, gusto ko pong i-share po sa inyo, ang huli nagsabi na ang Panginoong Jesus ay Diyos, walang iba kundi ang kanyang Ama. Sabi niya, Father called him God. Ibig sabihin, yung ama niya, mismong ama niya, ay tinawag siya bilang isang Diyos. Ngayon, babasahin ko po sa inyo dito sa Hebreo chapter 1, verse 8, kung may mga Bible po kayo, magbukasan na lang po kayo sa akin. Sabi niya po dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo ay katuwiran. Verse 9, kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ka ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Kung titingnan po natin dito, sa first sentence, ang sabi niya po dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ibig sabihin po dito, ang nagsasalita po dito o ang nagsabi po nito, walang iba kundi ang Ama. Amen po. Nung time na sabi niya po dito, ito yung bilin o ito yung way ng Diyos para sabihin niya na ito yung aking anak. Ang sabi niya dito, sabi niya, ulitin ko po, sabi niya, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino po yun? Ang Panginoong Jesus. Sabi niya, ang kaharian mo, Diyos, ay magpakailanman at paghahari mo ay katuwiran. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Ngayon, ang sabi niya po dito, basahin ko po, sa atras po tayo, doon punta po tayo sa verse 3. Chapter 1, verse 3, ang sabi niya, sa kanya makikita ang kaningningan na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay
sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. Ibig sabihin po dito, kung titignan po natin at kung babasahin po natin, ito yung sinabi o paglalarawan ng Diyos sa kanyang anak. Sino po yun? Ang Panginoong Jesus. Amen po. Isa sa mga nagpatunay na ang Panginoong Jesus ay Panginoon ay yung mismong Ama niya. Na ang sabi niya doon, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan. Amen po, sa kanya mo makikita yung kaningningan na higit na kaninong kadakilaan. Kasi mismo, kung taga, yung example ni Pastor Ogie po nung nakaraan, tungkol po kay Pablo, amen po, kumbaga, sa sobrang kaningningan ng Diyos, siya ay nabulag. Pero alam niyo po, iba po yung kaningningan ng Panginoong Jesus dito. Kasi sabi niya dito, yung kaningningan na kadakilaan, siya ay naging liwanag mula doon sa kadiliman. Sino po yung nasa kadiliman? Tayo po mga lingkod niya. Siya po yung nagsilbing liwanag natin papunta doon sa kaningningan, papunta doon sa kaharian po niya. Kasi sabi niya po doon, ulitin ko po, sabi niya sa kanya makikita ang kaningningan na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Isabihin po, sabi niya doon, kung ano ang Diyos o kung ano yung layunin ng Diyos, yun din yung layunin niya. Kaya nga po, sabi niya, ang Diyos at ako ay isa. Kumbaga, nung tayo na pinakilala siya, dumating yung tayo na sabi niya, ako ay ako nga. Siya ay siya nga. Kumbaga, ito yung part na kung saan tayo po mga Kristiyano o bilang mga believer, dapat nandoon na alam mo kung paano panghawakan yung pagiging Panginoon sa buhay po natin. Amen po, tulad nga po sinasabi ng ating mga pastor, hanggang kailan ka ba maniniwala na ang Diyos sa panaglilingkuran mo ay buhay? Na ang Diyos sa panaglilingkuran mo ay buhay. Kumbaga, titignan po natin dito na maraming tao ang undecided na talaga ba na ang pinaglilingkuran ko ay ang Panginoon? Amen po, kasi until now, di ba po ba, kumbaga maraming tao ang hindi naniwala na ang Diyos ay dumating na, at hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila na dumating na ang Panginoon. Pero tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, naniniwala tayo na ang Diyos ay bumaba din sa lupa at tayo tinubos sa kasalanan na nagawa po natin. Ngayon, nasabi niya doon, siya yung naging liwanag natin mula doon sa kadiliman, kung nasaan man po tayo noon. Ngayon, ang sabi niya po doon, ng Panginoong among Ama, ang mismo nagsabi sa kanyang anak, na ang sabi niya, ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi niya, ang paghahari mo'y katuwiran. At sabi niya pa po doon sa verse 10, at sinabi pa niya sa kanyang anak, na simula, ikaw ang Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Amen po. Kung titingnan po natin dito, napakarami ng ginawang himala ng Panginoon mula noon hanggang ngayon at mga sa bawat buhay po natin. Sa bawat lingkod po ng Panginoon, naniniwala po ako na marami ng ginawa ang Diyos at napatunayan niya na siya'y buhay. Amen po. At sa akin personal, andun po nakita ko ang Panginoon ay kumilos sa buong buhay ko. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, hanggang kailan mo pangahawakan o hanggang kailan ka mananatili doon sa pananampalataya po natin ang Panginoon ay ang Diyos na ating tagapagligtas. Kasi mismong Ama ang nagsabi, sabi niya doon, siya ang anak ng Ama na ibinigay dito sa lupa para maging katubusan ng mga kasalanan po natin. Ngayon po, sa atin po, bilang mga lingkod ng Panginoon, ano po yung mga bagay na kailangan po natin gawin? Number 1 po, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Amen po. Ano ba yung pangako ng Diyos? Sabi niya, ang sumampalataya at sumunod sa kanyang Ama. Amen po. Ang manampalataya at sumunod ay kabibilang niya bilang isang anak ng Diyos. Amen po. Maniwala tayo na Ama, ako'y anak mo rin. Amen po. Maniwala tayo o panghawakan natin yung pangako ng Diyos na kasama natin siya hanggang sa huli ng panahon. At doon po sa huling pangako niya, sabi niya, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. At after niya tayong linisin, amen po, dumating yung time na siya iakit ng langit. Mismo si Pedro nagsabi na, Panginoon, isama niya po ako. Amen po, kasi nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon.
O gaano kadakila ang Diyos sa buhay niya. Sino ba ditong tao kayang ibaba yung sarili niya para lang ma-please ang tao na hindi naman niya kilala? Amen po. Si Pedro nagkasala sa kanya, pero hindi niya inintindi yung pagiging Diyos niya para abutin si Pedro. Amen po. Maging yung mga lingkod niya ay nagkamali sa kanya, pero hindi niya tinignan yung pagiging Diyos niya para abutin sila. At doon natin mapapatunayan na ang Diyos natin na buhay ay mahabagin. Kaya ngayon, sa bawat isa po sa atin, ang paglilingkod po natin ay dapat andun na tayo ay kinalulugdan ng Panginoon. At ngayon sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, sabi ko nga po kanina, kailangan ipaglaban mo yung paniniwala mo. Kasi kahit napakarami ng patunay sa atin na ang Diyos o ang Panginoong Hesus ay Diyos, pero kung hindi natin kayang hawakan yan, mawawala yung paniniwala na yun. Ngayon sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan natin yakapin, hawakan, o kailangan natin manatili doon sa bagay na kung saan tayo o yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, sabi niya po doon sa pinakahuli, sabi niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Siya ang naging simula at siya hanggang katapusan. Siya pa rin yung mag-iingat sa bawat isa po sa atin. Nasaan ka man ngayon, ano man yung ginagawa mo, ano man yung mga bagay na kinakaharap natin, alam niyo po, sabi niya doon, siya yung kasama mo hanggang sa wakas ng panahon. Ibig sabihin, hindi kanya iniwan o hindi kanya pababayaan kasi ang binigay ng Ama dito sa lupa o binigay ng Ama dito sa atin sa mundong to ay hindi lang panandalian, kundi siya yung makakasama po natin ano man yung mga bagay na kinakaharap po natin. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, niwala po ako na tayo lahat ay marami na po naunawaan. Tayo pong lahat ay marami po nautunan doon sa mga i-share na mga pastor po natin. Pero tulad nga po ang sinasabi ko po lagi, kahit anong paniniwala o kahit anong mga bagay na dumating sa iyo, dapat panghawakan mo kung ano yung paniniwalaan mo. Dapat nandun tayo at doon tayo kung saan magiging mas matatag tayo doon sa pananampalataya po natin. Ngayon sa atin, kung hindi ka o kung hindi man na-convince yung mga lingkod ng Diyos ng time na to, at nung time na to, ang sabi nila, di ba po, ang dami nang nagsabi na siya ay Diyos. Ang dami nang nagsabi na siya ay Panginoon. Pero maraming tao pa rin na hindi na-convince. Ngayon, ikaw na believer, tayo na lingkod ng Diyos, ano po yung trabaho natin? Ano ba yung trabaho po natin? Ngayon, ang trabaho po natin ay ipahayag sa kanila na ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin ay buhay. At ang Diyos sa pinaglilingkuran nila noon at ngayon ay isa lang. Hindi niya tayo iiwan ni pabayaan man ano man yung mga bagay na kakaharapin po natin. Ngayon, salamat po sa time nyo. At yun po, sabi niya doon, mismong Ama ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Mismong Ama ang tumawag sa kanya ng Diyos. Kaya po, sabi nila po ba, kumbaga, ang layunin ng Ama at ang layunin ng Anak ay isa lang. At ano ang layunin na yun? Ang layunin na yun ay maligtas tayo. Mula saan? Mula doon sa kapahamakan na nakaabang po sa atin doon sa lugar ng impyerno. At ngayon, sa atin po, ang layunin ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo ay tayo ay mapunta sa kaharian po nila. Ngayon, salamat po sa time po ninyo and God bless po. Yan naman po, marami po tayo na unawaan at natutunan. And sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, salamat Panginoon sa mga bagay na itinuturo mo sa amin. Salamat Panginoon dahil patuloy na ikaw nagiging dahilan kung bakit kami natutuloy na nagiging matatag sa lahat ng mga bagay na hinaharap namin. Lord, dalangin niya namin, Panginoon, na patuloy na panghawakan namin yung mga pangako mo sa amin. At hayaan mo, O Diyos, kung paano ka o paano sila naging matapat sila noon. Turuan mo kami maging matapat ngayon sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo yung mga manonood mo at mga nakikinig sa iyong salita, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.